Hello mga ka-moms and welcome back to my channel. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, maayong udto, maayong buntag, maayong gabi sa inyong tanan, and welcome back to All About with Mama Tefi. So ngayon, may question ako sa inyo, okay? Anong ginagawa nyo sa mga natitirang dough ng pie crust nyo? If gumagawa kayo ng mga egg pies, or tarts, yung ganon, anong ginagawa niyo sa mga leftover na dough? Kasi hindi naman lahat yan na ilalagay niyo sa, di ba? Sa lalagyan for your pie crust. Anong ginagawa niyo? Itinatapon niyo ba? Diyos ko, wag! Sayang! As in, sayang! Okay? Yung pinambili natin doon. So, for today, maituturo ako sa inyong isang pwede niyong gawin. Actually, marami sa mga tira-tira nyong crust. Pero sa susunod nating mga ituturo ko rin sa inyo. Pero for today, eto pwede nyo itong gawin pang negosyo rin. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Let's start! Kumbati na! Okay, first step. Kailangan tayo mag-preheat ng oven natin to 180 degrees Celsius, okay? Kasi mabilis lang gawin to, promise. Okay, let's proceed. Okay, so, ito lang kailangan natin. Yung natira mong dough na nakalagay sa freezer mo or sa chiller mo, ito lang ang kailangan natin. Rolling pin. Siyempre, yung pag-anuhan mo, di ba? Flour. Para hindi dumikit, di ba? Kailangan natin ng flour. And then, etong egg. Para mamaya, gagamitin natin to. So, let's start. Punas muna tayo kamay. Yan. Lagyan natin siya ng flour. Pati si rolling pin, lagyan natin ng flour. There you go. And then, ito na, natira nating, medyo ined lang muna natin siya. Konti lang. Yan. Lagyan din natin siya ng flour. Kasi, syempre, naka lang siya sa ref mo, di ba? Naka-stay. So, bigyan natin siya ng a little bit of, masa. Konting-konti lang. And then, iro-roll na natin siya. Okay? So, ang kalalabasan to, alam niyo ba yung para siyang biscuit, na para siyang cookie, ganon. Ganon ang kalalabasan niya. Initin ko lang siya sa kamay ko. Kasi masyadong matigas-tigas pa. Okay? Tapos, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nyo siya maibebenta. Pero napakasarap na snack na to. Promise. So, pag gumagawa ako ng pie crust para sa paninda kong egg pie, pag may mga natitira na ganito, talagang itinatabi ko kasi sayang di ba? So, tapos, ginagawa ko siyang ganon, yung para siyang cookie. Pero nasa inyo, kung paano nyo siya ikakat, di ba? Ako kasi, meron akong cutter na pa-star, ganon. Pero depende sa inyo. Yan. I-flatten lang natin siya. Okay. Ilalapit ko yung cam para medyo makita nyo. Yan. Kung kaya nyo makagawa ng ng rectangle, ganun. Para medyo mahaba-haba siya. As much as possible, wag nyo rin siya masyadong, ano ba to? Masyadong nipisan. Okay. So, yan. Kukuha lang ako ng pangkat. Okay. So, yan. Cut lang natin siya. Depende sa inyo kung anong cut ang gusto nyo. So, naputol yung aking unang video. So, ito. Sabi ko nga,
Nasa inyo kung paano nyo siya ikakat. Yan. Ganyan. So, pwede natin siya ikat ng ganyan, oh. Manipis lang. Yan. So, medyo bilugin natin. Para maganda itsura niya. Magmumukha siya. Yung parang yan-yan. Alam niyo yung yan-yan. Okay. Ganyan. Konting bilog-bilog lang. Yan. Diba? Eh kung marami kayong ginawang egg pie, tapos marami kayong natirang dough o mga scrap na dough, ito yung 'di ba pag lagay natin sa ano 'di ba, sa pie pan, yung mga gilid-gilid tatabasan natin. Ito 'yon, yung mga natira. Okay? Okay, so yan, ganyan-ganyan mo lang. Roll mo lang. Mas maganda yung magkakasing laki sila. Para sure, di ba? Sayang, ang mahal ng ano ngayon, di ba? Mahal ang butter, mahal ang mahal na rin harina, di ba? May itlog, oh. So, better yet, so, mas maganda kung gagamitin natin lahat, di ba? Yung walang natitira. Kasi sayang kung itatapon lang natin. Di ba? Eh, ako, ilang beses ko na ito ginawa at nagustuhan ng mga anak ko yung lasa nito. Kaya, yun, parati ko nang ginagawang pang-snack namin. Yan. Kuha tayo ng baking sheet. Tabi natin, yan. Yan, nilagyan ko na siya ng parchment paper. Uy, lumilipad. So, line lang natin sila. Oops. Actually, syempre, hindi na ito magra-rise. Nasa inyo kung kakapalan nyo pa siya or ganyan na lang. Or kahit anong shape nga gusto nyo. Sana kung ibebenta nyo siya. Diba? So, putulin pa natin. Hanggat may nakikita tayo, gagamitin natin yan. Diba? Kahit pag dikit-dikitin nyo yan, hindi naman yan siya aalsa pag binake. Actually, may option din nga kahit kung gusto nyo itong iprito eh. Diba? Kung walang oven, pwede nyo siyang iprito. Para siyang chips na napakasarap. As in. Diba? Ito, oh, natira. Roll mo lang. Panipisin mo. Kasi sayang pag may natitira. Okay. Pag mahirap i-roll ng pababa, pataas, charot. Yan. Or pag may mga cutter nga kayo, gamitin nyo. Natamad lang kunin yung cutter ko eh. Diba? Lit-litan lang natin. Ganyan. Kasi tuturo ko sa inyo kung paano siya pwedeng pagkakitaan. Na papatok sa mga bata or even sa mga kasing age natin na mga young at heart. Charot! Young at heart. Medyo makapal pa rin kasi yung iba dito. Kaya, flat ko lang.
pwede rin tayo gumawa ng mga shape. Diba? Ito. Dalawang manipis. Tapos, gagawin natin. Alam mo yung paras lang iro-roll. Yan. Para may design-design naman. Charot. Nasa inyo kung paano niyo siya gagawing maganda pag ibebenta niyo. Yun nga lang, kasi nga, di ba, ano to. Kaya dapat, wag nyo na masyadong i-roll para makita pa rin yung shape niya. Yun nga lang, siguro mas medyo matagal nating lulutuin yan compared to others na manipis lang. Last one. Now, kung gusto nyong gawing ano to, negosyo. Pero mamaya ko na sabihin sa inyo. Maya na. Pag naluto na to. Okay. Cute niya naman. Oh, ganyan. Yan. Okay. So, ito, isa lang natin siya for about mga 10 to 15 minutes. Wait lang, di makita yung pagmumukha ko. So, ayan. I-bake natin siya sa preheated oven na 180 degrees Celsius. Then, i-bake natin siya for 10 to 15 minutes. Now, if di pa siya luto, let's add another 10 minutes. Okay? Pwede natin siyang i-bake din ng maximum of 30 minutes, okay? So, titignan lang natin kung luto na siya. Now, bago natin siya isalang sa oven, brushan natin siya ng egg wash, ganun. Para medyo ano siya. Ito, kung sa inyo lang, kung snack nyo lang, pwede naman din mo nalagyan. Pero kung ibebenta nyo siya, di ba? Lagyan natin ito. Optional naman. Pero mas magandang may egg wash. Para magba-brown-brown siya, di ba? Shiny on top. Charot! Yan. Diba? Pang-uulam namin ito matitirang itlog na to eh. Okay. Sayang, di ba? Hindi pwedeng itapon. Diba? Habang ginagawa nito, kung ipang-negosyo nyo siya, pwede kayo mag-isip ng iba't ibang design, diba? Maging creative, diba? Nakaka-enjoy siyang gawin. You can even do this with your, with your children. Diba? Kasi, magandang bonding to, yung magaganyan, mag-create kayo ng mga, ng mga shapes, ng mga gusto nyong biscuit or cookies, di ba? Now, isasalang natin siya sa oven. Middle. Okay. So, ayan. Let's leave it for 20 minutes. Leave it, Let's cook it for 30 minutes muna. Or, cook naman. Ano ba nasa isip ko? Let's bake it for 30 minutes. Ano ba yan? Okay, let's go back. So,
habang nagwe-wait tayo, pwede tayo mag-melt ng chocolate. Yung pwede natin gawing dip, di ba? Kung ibebenta nyo. Ito yung sample kong lalagyan. And kung may ganito kayo, di ba? Pwede nyo ilagay yung dip dito. Or kung may idea pa kayo na mas magandang paglalagyan, di ba? Dito yung ilagay yung dip, di ba? Tapos lalagay natin dyan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo paano magiging itsura niya. So, ang gagawin ko, mag-melt muna ako. Normally, di ba pag nag-melt ka ng ganache, kunyari, 2 cups ang nilagay mong chocolate, ang gagamitin mo lang dapat is, or ilalagay mong cream is dapat ano lang, di ba? 1 cup. So, ganun din pag gagawa kayo. Basta yung consistency ng ano nyo, ng gagawin yung ganache dapat is yung medyo pliable ba yan? O basta yung pag ginanon makukuha siya, hindi siya matigas, hindi rin siya ganong karani. Yung saktong-sakto lang, pag dinip mo yung biscuit or yung cookie, pag dinip mo siya, yung makukuha siya. Ganon na consistency lang. Ano ba to? Ito, nung ganache, ano ba yan? Pasensya na, wala pa hong tulog yung lola nyo, galing pa pong shift. So, ito, i-melt ko lang to muna sa microwave and then papalamigin habang binibake yun. Itong chocolate, di ba? So, melt lang natin siya. So, kung hindi pa siya melted talaga, ibabalik pa rin natin siya sa microwave para totally siya mag-melt. Okay? So, tignan natin to kapag lumamig-lamig, kung maganda yung consistency niya, kung pwede siyang pang-dip, di ba? Okay. Kasi kung hindi, pwede natin siyang ibalik sa microwave, dagdag tayong chocolate. Di ba? Hanggang sa makuha natin yung gusto nating consistency. Okay? Wait lang. Okay, so, ngayon, ito na siya. Mainit pa Kakahango ko lang sa oven. Diba? Sarap siya. Magiging parang ganito siya, Yan. Tapos yung ginawa natin na may shape kanina. Diba? Ganda ng kinalabasan. Mainit pa, See? Now, yung chocolate natin, yung para sa dip, ganito ang consistency niya. Diba? Ganito siya. So, para pag dinip, diba? Masarap. Masarap tuloy. Madali lang siyang makukuha. Ayan. So, for example, gawa tayo ng sample. Kung paano nyo siya papackaging, di ba? Ayan. Tapos, timbangin nyo na lang kung ilang grams yung ibebenta nyo, di ba? Para di lugi. Kunyari, ganyan. Ayan. Putol yung isa. Yan. Kunyari, ganyan. Tapos lalagyan nyo siya ng dip. Diba? For packaging. Paano ko siya ba ilalagay na maayos? Charot. Nang hindi ko makalat. Yan. Nakikita nyo ba? Ayan. Ilagay ko na siya dito. Yung mga biscuits. Yan. Tapos, maglagay lang tayo ng tignan nyo yung Huwag naman na natin punuin yan. Yan, di ba? Ganyan. Kung wala kasi ang maliit na lalagyan, di ba meron yung mga lalagyan na parang pa-rectangle lang?
mga parang ganito lang, half lang siya, di ba? Pwede na dun, sa ganun. Kasi pag mga ganito, medyo mas mahal to, di ba? So, in example ko lang, wala kasi akong maliit na lalagyan. Di ba? So, pwede nyo siyang ibenta. Magiging patok to sa mga bata, sa mga estudyante, lalo na pambaon. So, mas maganda talaga yung nasa maliit lang. Yung half lang nito, yung parang half lang nito, na packaging. Para mas madaling maibenta, di ba? Now, kung gusto niyo ng recipe ng dough at gagawin niyo talaga siyang pangbenta, you can visit my first ever upload here sa channel namin. Kasi yung unang-una kong ginawa is yung recipe ng pie crust ko. Okay? Masarap yung lasa nun, as in, promise, hindi kayo magsisisi na gamitin yung recipe na yon. So, iaano ko yung link niya. Ito, click nyo na lang mamaya. I-click nyo, ha? Ito yung itsura. Diyan siya. Okay? So, sana may naitulong ako sa inyo. May natutunan kayo. Okay? So, dapat walang sasayangin na ingredients kasi mahal ang bilihin. Okay? So, bawal magtapon ng mga tira-tirang crust kasi tignan nyo, di ba? Magagamit pa, mapagkakakitaan pa, di ba? So, go. Kung gusto niyo siyang pagkakitaan, puntahan nyo yung recipe ko ng pie crust and boom, gawin nyo, okay? Kung hindi man kayo gagawa ng egg pie, eto, gawin nyo. Di ba? See, ang ganda. So, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. Di ba? Tikman natin. Pak! Ang sarap! Pwede rin siguro mayonnaise, di ba? Sarap! Thank you so much. This is Mama Tefi. See you next upload, okay? Pero, wag niyong kakalimutan mag-like, share, subscribe, and also hit that notification bell, okay? See you next upload. Bye! Oh! Hindi ko na kailangan bumili ng yan. Ang sarap niya.